Mamuhay sa karunungan ng Diyos. Okay, no? Okay, edi paki-adjust mo nga ng puti, baka nilinaw pa yung kagaya ng ginawa mo last time, no? May adjustment dyan eh. Mamuhay sa karunungan ng Diyos. Yun din po ang sabihin ng mamuhay sa salita ng Diyos. Yan. Okay, salamat kaya. Malinaw na ang iyong mata. Okay. Mamuhay sa karunungan ng Diyos. Dahil, sabi nga po, ang pagkatakot sa Panginoon, ang pasimula ng karunungan. Kung tayo po ay mayroong pagkatakot, na ibig sabihin din ng paggalang, pagkilala sa kataasan at kapangyarihan, ay literal po may takot tayo, at the same time meron tayong pagsunod doon. Mamuhay sa karunungan ng Diyos, at dahil doon tayo ay magsisikap na ang ating isasagawa sa buhay yung ayon sa kanyang kalooban. Kaya ito po ang ating buod ng ating mensahe. Basahin po natin sabay-sabay. Go! Upang makapamuhay na matalino, sundin ang mga aral ni Kristo. Yan, okay? So maikli na lang ating buod. Pag hindi pa naman yun nasa ulo yan. Okay, So, yung pong karunungan o katalinuhan, no? Naiiba po yan sa salitang kaalaman. Of course, bahagi po ng karunungan yung kaalaman. Under niya. Pero mas malalim po ang karunungan. Pagka sinabi pong kaalaman, ay di yung tumanggap ka ng mga impormasyon. Diba? Halimbawa sa eskalahan, na-acquire mo at naintindihan mo. O kaya sinang-ayunan mo. Parang kaalaman yon, knowledge. Pero pagka wisdom, at galing sa Bible na wisdom, ang sinasabi po dyan ay yung tamang paglalapat ng kaalaman. The right application of knowledge. Okay? At yun po ay may diwa ng moral, good moral. Ano ibig sabihin yung tama ay ayon sa tamang pagtingin ng Diyos. So, iba po yung nagagawa din natin na mag-apply ng kaalaman natin, natutunan natin, pero dapat gagamitin natin sa tama yung layunin, yung ating gagawin. So, kung po naging example, halimbawa, marami po ang, sabihin natin, mga scientists ay marunong. Marami silang alam sa physics, sa mga bagay dito sa mundo. Kung gagamitin nila yon sa pag-imbento ng mga nagagamit kagaya natin ngayon, mga tools, mga washing machine, refrigerator, mga sasakyan na nagpabilis sa transportasyon at sa komunikasyon, yung mga cellphone, ay okay yun, magandang nagamit. Wisdom yun, kasi gumaan yung buhay natin. Pero yung iba, ay gumagawa din ng mga armas naman, o mga bomba, mga weapons na makakasira sa sangkatauhan. So yun po hindi karunungan. Yun po ay kasamaan. Ang mangyayari dyan, hindi kailangan ng mga bagay na gano'n eh. O kaya yung gagawa ng mga droga na para kumita ng malaki. Nakuha niyo po, difference. May kaalaman ka, pero ang karunungan ay kung paano mo gagamitin yan. Sa kabutihan ba? O sa kasamaan? Okay? At siyempre, yung sa kabutihan, yun ang karunungan. Yun ang kalugod-lugod sa Diyos. Kaya buhat ko dyan, ay meron akong ilang bibigyan ng diin. Ito po ang sabi ng Panginoon, tayo po ay magiging marunong kung isinasabuhay nga po natin yung salita ng Diyos. Hindi lang binasa, hindi lang narinig. Yan. Ano bang turo ni Kristo tungkol sa mangmang at matalino? Kung isa-summarize po yung binasa na Kuya Robert sa atin na passage, ay dalawang description po doon ng katangian ng mga tao in relation sa kanilang pagtugon sa narinig na salita ng Diyos. Ito po yung una. Ang taong matalino ay nakikinig sa aral ni Kristo at isinasabuhay ito. At siya'y matatag sa panahon ng pagsubok. Okay? And then yung pangalawa naman, ang taong mangmang ay nakakapakinig ng aral ni Kristo, subalit hindi isinasabuhay at siya'y bumabagsak sa panahon ng pagsubok. Maliwanag po ba yung difference? Simple lamang. Ganun lang ka-practical. Makinig ka ng aral ni Kristo, sa buhay mo. Matalino ka. Marunong ka. Pero kung nakakarinig ka man, pero baliwala naman, hindi sinasabuhay, ang tawag ng Panginoon Jesus ay mangmang.
full sa English. So, saan po tayo nakakabilang doon? Sa dalawang iyon ng kategory ng mga tao kaugnay sa pagtugon sa narinig na aral ni Kristo. Okay? At sabi nga po ni Santiago ay ganito. Basahin po natin. Go. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Yun. Meron pala tayong paraan para dayain yung ating sarili. Yung tayo ay mapagbasa siguro ng Bible, o kaya lagi tayong dumadalo dito, pero hanggang doon lang. Hindi makikita sa buhay. Yun po ang isang masaklap o malungkot na kaganapan kung sa isang Kristiyano ay ganun din na nangyayari. Kaya kailangan po natin patuloy na mapaalalahanan ng mga salita ng Diyos o mga aral at babala din ng ating Panginoong Jesucristo para patuloy tayo maudyukan na, sige nga, sundin ko na at hindi ako maapektuhan ng iba pang mga impluensya sa mundo, kundi ng aral lang ng ating Panginoon. Okay, una-una, mga aral ni Kristo sa bundok ng Olibo, Mount of Olives po yan. Mula po chapter 5 ng Mateo hanggang chapter 7, dun sa ating pinikuhanan ng text, yan po ay mahabang discourse o parang pangangaral ng ating Panginoong Jesucristo. Maraming tao doon sa bundok na kaya pumunta siya sa bundok para mas private, kumbaga, kaysa sa bayan na kagulo. Ay doon mas maririnig pati sila. Siguro, mai-imagine natin, ang Panginoong Jesus ay, dahil wala naman kagaya ngayon na may mga wireless microphone, o kaya mga mikropono, wala ding megaphone pa, Kaya marahil laging pasigaw ang kanyang boses. Dahil nasa bundok Siguro naman nakakatuloy ng mga echo ng mga ano. So imagine natin, kaugnay po niyan ay parang sinasabing more than mga 5,000 na lalaki yung pinakain doon after Kaya higit pa doon kasi hindi pa nabanggit yung mga babae at mga bata. Kaya kung doblehin natin, baka may 10,000 yung nakikinig sa ating Panginoong Jesus sa bundok ng Olibo. Kaya tingnan po natin, yung ano ba yung mga specific na inaral ng Panginoon. Isa-summarize ko lang po, mahaba po yun kung iisa-isa natin. Summary na lang ng bawat paragraph ng turo ng Panginoong Jesus. At dyan po natin makukuha yung dapat din natin na sundin sa ating panahon. Dahil hindi naman po nagbabago ang mga prinsipyo ng salita ng Diyos. Okay, una, binanggit po ng Panginoong Jesus yung mga katangian ng tunay na pinagpala sa verses 3 to 12 ng chapter 5. Di ba? Yung nagsisimula po yung salitang mapalad ang mga walang inaasahan kundi ang Diyos. O blessed are the poor in spirit. Kung sa English, At under po noon, yung ilang mga katangian na binanggit, yung umaasang lubos sa Diyos. Yun po yung katangian ng pinagpala o mapalad. Ganun din. Inaaliw ng Diyos o nakatatanggap ng kaaliwan ng Diyos kasi sila dahil sa sila nagdadalamhati, edi datanggap sila ng kaaliwan ng Diyos. Ganun din, mapagpakumbaba. Yan. So, maliwanag naman natin sa atin yan, hindi mapagmataas. Sumusunod sa kalooban ng Diyos, kahit ang iba hindi. Sinisikap niyang sundin lagi ang kalooban ng Diyos sa bawat sandali. Hindi yung udyok ng mga tao kahit gaano karami ang nag-uudyok. Kalooban pa rin ng Diyos buhat sa kanyang salita ang sinusunod. Yan daw po ang mapalad. Blessed. Mahabagin. Merciful. Sabihin yan ay nagpapatawad din yan kasi mahabagin. At hindi yung pagka may ginawa ang kapwa ay gaganti agad. Mananakit. Hindi mahabagin siya at pagka mahabagin ka, matulungin ka rin. Diba? Pagka nahabag ka, lalo na sa mga mahirap, ay tutulong ka. Malinis ang puso. Dalisay. Pusong dalisay. Na sabihin niya, hindi ka lagi nagtatanim ng sama ng loob o ng galit sa kapwa. Parang sa ating term natin walang masamang tinapay. Parang gano'n, narinig po ba yun? Ikaw ay pure. Hindi ka laging nagdadala ng ng emosyon, Yan ang po mapalad. And then, mapagpayapa o peacemaker, yun ang gusto mong gawin.
Re-reconcile mo yung mga nakikilala mong mga nagkakaroon ng alitan, ginagawin kang paraan ng Diyos. Nagtitiwala sa Diyos sa gitna ng pag-uusig. Kasi uusigin yung mga may katangian ganito sa mundo natin. Pero patuloy na nagtitiwala, hindi natitinag. Kahit na inuusig ng mundo. Dahil natin, ang tamang gawin ay ang paraan ng Diyos. Hindi yung sinasabi ng mundo. Una pa lang yan. Unang katangian pa lang po yan. 21 po ang number. Kaya isipin nyo na lang. Kaya nagte-take down na notes. 21. Kaya lang yun yung espasyo yun. Pero, ito naman po yung makikita nyo rin sa ating post sa video. Pero yan, dyan pa lang sa una ay marami na tayo kailangang makita sa ating sarili. Kung ating umususunod, lahat bang yan yung nasa sa atin? Yung mga katangian yan? Yan. O ilan lang? Kailangan pa po nating ma-develop yan. So, yung mga kasunod pa po ay ito. Magsilbi tulad ng ilaw at asin. Yan. Ang paglalarawan po yan, yung gamit ng ilaw at ng asin. Diba? Ang ilaw ay nagbibigay ng liwanag, ng gabay, lalo na sa kadiliman. Ang asin naman na nagbibigay ng lasa. Ika nga, kung sa atin naman, ang kabuluhan ng ating buhay, na hindi parang walang saysay ang buhay, kundi may lasa. At actually, kung nabasa nyo na po yung sa ating bulletin board ng Men and Women's Ministry, ang ginamit po nating pangalan, sa mga lalaki ay mga asin o salt. Kaya may bagong banda po ng asin na lilitaw dito. Ang salt, servants and leadership trainers, mga tagapag-train ng mga servants at ng mga leaders. At sa babae naman, ginamit naman natin yung light, light bearers, love, always, parang may something na gano'n para sila ay magiging mga tagatulong sa mga leaders din. Yung tingnan nyo na lamang po doon. Eventually, lalagyan po natin ng mga description ng ating mga ministry groups habang patuloy po tayong nag-uusap-usap para sa pagsulong ng ating church. So, magsilbi tulad ng ilaw at asin. Yan po isa sa mga napakalawak na aral ng ating Panginoong Hesus. Yan din po ay para tayo ay maging daluyan ng pagpapala ng Diyos sa komunidad na kinabibilangan natin. Maging asin at ilaw. Kaya dapat ikaw ay nagliliwanag. Ganon. Sabihin mo sa katabi mo, nagliliwanag ka ba? Sabihin siguro, oo naman. Nagliliwanag. O sa asin naman, may alat ka pa ba? May alat ka pa ba? Ibig sabihin nagbibigay ng difference ang iyong pakikisalamuha sa mga tao. Pero dapat mabuting difference. And then, sumunod at ituro ang kautusan ng Diyos. Yung sinasabi ng Panginoong Hesus na hindi siya naparito para sirain ang kautusan, kundi tuparin ito at isagawa. Ganun din po. Hindi po nawala yung mga utos ng Panginoon kahit yung 10 Commandments. Yung po ay nagpapatuloy dahil yun ay moral law, eternal law ng ating Panginoon. Kailangan nating gawin sa ating buhay yun. At yung ilan doon ay mababanggit dyan. Sabihin niyan, kailan sinusunod natin para may karapatan tayong ituro sa iba. Okay? Sundin natin at saka natin maiituro talaga ng effectively sa ibang tao, lalo na sa ating mga anak. So yung mga kautusan ng Diyos, dapat familiar po tayo sa mga utos ng Diyos, kahit yung 10 Commandments at yung mga iba pang specific sa Bagong Tipan. And then, sabi po dyan, ay huwag patagalin ang pagkagalit. Of course. Kung magagalit ka raw, ay wag mo nang palubugin ang anak. Paano pa sa kung gabi na nagalit? Ibig sabihin na huwag mong patagalin. Kailangan ikaw ay magpatawad ka agad, makipag-reconcile. Dahil kung hindi, ikaw rin ang maapektuhan, ikaw ang mawawala ng kapayapaan. Ang kasalanan ng pangangalo niya ay nagsisimula sa pita ng mata. Yun sabi ng Panginoong Hesus. Na kung sino man ay tumingin sa kapwa, hindi lang sa babae kahit babae sa lalaki, tumitingin din ng maaaring makatingin na may pita, ay nagkukumita ng adultery sa isipan pa lamang. Kaya kailangan daw po ay atin doon bantayan na agad ang ating sarili sa mga bagay niyo. And then, huwag udyukan ang sino man ng mga lunya. Yun din. Huwag naman din tayo maging daan. Parang ini-encourage pa natin yung isang
mag-asawang may problema sa isa't isa para, maghanap na lang kayo ng iba. Hindi po, hindi dapat yun. Ano po, kailangan po, throughout life, ay maging tapat sa isa't isa. Kung may problema man, hindi po tayo magiging daan para sila ay udyuhan na magkasala sa Diyos. Okay? Maliwanag po yun sa utos ng ating Panginoon. Yan po ay may mga reference verse ay doon. Huwag sumumpa. Sapat na ang oo o hindi. Yun. Ito ay napakahalaga. Minsan tayo para lang kumbinsihin ng kapwa. Hindi, sinusumpa ko. Ang langit at lupa. Mamatay man yung kapitbahay ko. Huwag na doon kung gano'n, kasi hindi man tayo makapaggawa ng isang buhangin o makapagparami pa o magpahaba, mapagdagdag ng ating buhay sa sarili nating kakayanan. Kundi, oo o hindi. Kung may magkukomment ka, oo, sige. O hindi. Kung hindi mo kaya, gawin yung hinihilig sa iyo yung kapwa. Pagka daw kulang-pas na doon, ay galing na sa masama. Kaya isang payo po yan. Napakaganda. So, ilan pa lang yan? Nasa number 7, 21 po ito. Kaya binibilisan ko po. Pangwalo, ipaubaya sa Diyos ang paghihiganti. Kaya sabi niya, huwag kayong gumanti. Akin, ako ang gaganti. Kasi pagka tayo pong gumaganti kasi, magkakaproblema rin tayo. Baka makulong ka pa. O ikaw rin mismo ang masalanta. Pero pagka ipinaubaya natin sa Diyos, ay tama, sapat lang yung paghihiganti ng Diyos doon sa mga gumawa ng hindi mabuti sa atin. At ginagamit din po niya ang batas ng tao para maganap yun. Kagaya ngayon, may mga nagaganap na mga panghuhuli ng ating pamahalaan. Yun lang iba, hindi pa mahuli. Pero, di sabihin ay hindi po para sa atin yung paghihiganti. Ipaubaya natin sa Diyos. Pangalawa, pangsiyam, magpakita pa rin ng kabutihan sa umaaway sa iyo. So, para magkaugnay sila. Kahit na may nagawa ka ng hindi maganda, yung kapwa, pero alam mo naman dahil marami may problema din siya. Kaya niyang gagawa yun, may mga nakaka-influence sa kanyang hindi maganda. Ikaw ang mag-influensya ngayon ng mabuti. Patuloy mong tulungan. Patuloy kang magandang loob. Patuloy mong batiin. Pagka nagkakasalubong kayo, na parang sinasabi mong, welcome ka pa rin sa akin. Kung hihingi ka lang ng sorry. Sabihin, parang sa halip na iis na binlagi. Lalo na kung yan ay kasama mo sa bahay. Kahirap yata nang kayo hindi nag-uusap o hindi nagbabatian ng matagal. Lalo maging sa church o kasama sa trabaho, kaklase. Ang mga anak mo ng Diyos na sinasabing mapalad ng ating Panginoon Jesus ay kakaiba ang kanilang ugali. Nagagawa na nilang talagang go above the situation, ang kanilang damdamin, kundi bilang pagsunod at pagmamahal sa Diyos, magagawa nilang sumundin ang mga payo niyan, mga aral ng Panginoon sa Kristo. Huwag ipagmayabang ang paglilimos, gawing sikreto. Di ba? Sabi mo doon, yun daw ginawa na yung kanang kamay, huwag malaman na yung kalimang kamay. Pwede ba? Pero ang ibig sabihin na noon ay, huwag nating parang i-broadcast, ang laki ng tulong ko, ang laki ng donasyon ko, kanya, umari daw po, sikreto. Yung iba ay ginagawang anonymous pa yung kanilang mga tulong sa kapwa. Kasi ang Diyos daw ang magpapala sa iyo, ang siyang magre-reward sa iyo. Lihim sa tao, pero sa Diyos hindi nalilihim yan. Kaya ang Diyos ang patuloy na magbibigay ng pagpapala sa mga mapagpakumbaba. Kaugnay ko ng pagpapakumbaba. Dahil galing naman sa Diyos ang lahat ng meron tayo. Atin lang ginagamit, minamanage ito para maging daloy na tayo ng blessing ng Panginoon. Kaya sa mga pulubi, minsan ay may bubunot pa. Gano'n, bago ibigay pa. Okay? So, and then, huwag magkunwaring banal dahil sa sariling pananalangin, gawing sikreto. Ano yan? Ang context po niya kasi, yung mga religious leaders noon, pagka sila yung mananalangin, napunta sa mga kantuhan. Yung kung saan ay makikita sila ng mga taong dumadaan, tapos nanalangin sila. Kahit ng pansariling pananalangin personal, na para bang dating, banal, parang santong-santo Hindi na po, lalo na pagka pansariling panalangin, ang sabi ng Panginoon Jesus, kung sa halip, pumasok kayo sa inyong kwarto, sara ninyo, at doon kayo manalangin sa lihim. Kung saan ang Panginoon ng Diyos, Ama, ang makaririnig at siya ang magpapala sa inyo.
laban po yan sa pagmamataas o sa parang pagpapakita ng pakunwari na kalapitan sa Diyos, sa pagiging maka-Diyos. So, pero sa public prayer naman, siyempre, sa public talaga yon. Kagaya tayo, nananalangin tayo dito, pastoral, kung sino mamanguna sa panalangin. Pero yung ating mga, sabihin natin, personal prayer time, private prayer, dapat private talaga. Tama? Okay. And then, huwag ipangalandakan ang pag-aayuno kahit daw po yung fasting. Yung iba naman talaga na dinidisfigure pa ang kanilang mukha na parang tapos naglalagay ng kung ano, abo sa ulo, yusod na sa ako, tapos nagpapakita sa publiko na sila ay nagpa-fasting. Hindi na po ngayon, gaynon, nire-rebuke po yan ng Panginoon Jesus sa mga practices noon, ng mga, lalo na ng mga religious leaders. Salit, ikaw din salit pa nga, magpaganda ka, na parang maglagay ka lang langis, na parang wala lang, pero nagpa-fasting ka. Ganun po ang sa ating Panginoong Jesus. Okay, so the next set, meron pa pala. Mag-impok ng kayamanan sa langit. Ang ibig sabihin po niyan, ay kung paano natin ginagamit yung mga resources na binigay sa atin ng Panginoon. Sinasabi po ng Panginoon, mas mabuting ito, i-spend mo, invest mo sa mga bagay na may pangwalang hanggang impact. Lalo na sa pag-abot sa mga tao ng gospel, pagsuporta sa mga missionary o sa mga gawain ng patungkol sa pag-ebanghelyo, pagpapalawak ng kaharian ng Diyos. Kasi yun daw po ay para tayo nag-i-impact ng kayamanan sa langit, na doon tumutubo. Kaysa dito sa lupa, lagay mo sa bangko, ay maaaring mawala, manakaw, magsara ang bangko, o kaya kung ano man. So, kung paano po natin ginagamit yung mga binigay sa atin ng Diyos sa resources, ang sinasabi ng Panginoon ay sa langit tayo mag-impact. Ibig sabihin lang noon ay ginagamit natin para sa pagpapalawak ng kaharian ng Diyos. And then, number 14, tiyakin katotohanan ang iyong pananaw sa buhay. Yan po yung patungkol sa kung ang iyong mata ay nakakakita ng liwanag, edi maganda. Pero kung hindi maliwanag ang iyong mata, at ang kadiliman pa, napakalaking kadiliman noon. Pero yun po ay patungkol sa ating pananaw sa buhay, na kung mali ang mga pananaw natin sa buhay dahil hindi nakabatay sa salita ng Diyos, ay di mali din yung ating mga maggagawin sa buhay. Yung tinatawag na worldview. At ngayon po, ang worldview natin ay nakabatay sa salita ng Diyos, yung po mga pinapag-aralan natin sa Bible doctrines. Kagaya ng, iisa lamang ang Diyos, na may tatlong persona, ang salita ng Diyos, ang ating pagkukuhanan ng katotohanan, si Yesu Cristo ang anak ng Diyos na tagapagligtas sa kasalanan, at mga iba pa na mga major doctrines. So po, diyan natin dinidevelop yung ating worldview o mga katotohanan, dapat siyang pananaw natin para maliwanag sa atin ang realidad ng buhay. Hindi kagaya ng iba ang pananaw, nakagis na niya, na gano'n ang pananaw niya, akala niya ay si Buddha ang Diyos o si Muhammad, o kaya ay kung sino-sino pa ng mga tao lamang, o kaya nananalangin siya sa mga patron, akala niya ay narinig siya. Yun po yung mga kasinungalingan, yung mga hindi totoo na ikinokorek ng Biblia. Kaya kailangan po natin katotohanan ang ating pananaw sa buhay at yun po ay patuloy tayong nire-renew ang isipan natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos na ating sama-samang pinag-aaralan. Okay? And then, sambahin ng Diyos lamang, ipaglingkod ang kayamanan. Yun po dapat natin gawin sa kayamanan. Hindi mo rin pwedeng sabay na paglingkuran ang Diyos at ang kayamanan. Isa lang. Either ang Diyos o ang kayamanan ang master natin sa buhay. Pero pwede nating master ang Diyos, gagamitin nating tool ang kayamanan. Yung iba naman, baliktad. Kayamanan ng kanilang Diyos, ginagamit nilang tool ang Diyos. Kagaya ng hinuhuli ngayon, nahanap pa. Na kayamanan ang kanyang pangunahin. Kitang-kita naman. Ginagamit niya ang religiyon para ika nga ay mamanipula ang mga tao. Okay, and then, huwag mabalisa, magtiwalang lubos sa Diyos para sa pangangailangan. Yun po yung sinasabing, seek first His kingdom. Huwag kayong, do not worry about tomorrow. Hayaan mo ang bukas ang mag-worry sa kanyang sarili. Yun ang sabi ng Panginoong Jesus.
Kundi, kung ikaw ay may pangangailangan, alam na yan ng Diyos eh. Pero ang sabi niya ay, hanapin niyo muna ang kanyang kaharian at unahin ang kanyang katuwiran. Yun daw po ang ating mas i-consider. No? At ang lahat ng bagay na kailangan natin, na nalalaman naman ng Diyos, ay ipagkakaloob niya sa atin. So yun po yung mga prinsipyo na sinasabi ng ating Panginoon Jesus. And then, huwag humatol sa kapwa. Yun. Paghatol po, ay para bagang alam mo ang lahat na nangyari, ang lahat ng detalye. Kaya sabi mo, talagang yan dapat nang wala sa mundong ito. Hindi po ganun, kundi ibigay natin ang paghatol sa Diyos. Yung paghatol ba na parang wala ka naman sapat na batayan? Of course, may mga judgment po tayo na ginagawa na bantay sa salita ng Diyos. Yung parang hahatulan natin in the sense na hindi ito tama dahil hindi ayon sa salita ng Diyos. Diba? Ang turo ay kailangan mo sumamba sa mga Diyos-Diyosan o sa mga ginawa nila mga ributo o patron o ano man. No? So alam natin, yun ay command ng ating Panginoon na hindi dapat. Sorry, yung nga ang pangunahing kasalanan ng mga Israelita, lalo na. So, meron tayong batayan ng paghatol, pero hindi po yung humatol tayo na nagparusa. Yun po ibig sabihin, na parang hindi na natin kinonsider yung ibang bagay. Ibig sabihin po dyan, kung tayo man ay mag-judge in the sense na ginagamit natin ang salita ng Diyos. Dahil ang salita po ng Diyos ang hahatol sa tao. Ang Diyos mismo. Pero tayo po, iiwasan natin na parang tayo na ang nakakaalam ng lahat. Na parang tayo mismo ang Diyos. Kundi kailangan na may mga pag-uusap, pag-iimbestiga, pag-aaral kung ayos ba, tama ba yung mga nalalaman natin o hindi. Okay? Yeah, number 18. Humingi, humanap, kumatok bilang pagdepende sa Diyos. So yun po ay invitation din na talagang tayo sa Diyos lumapit. Huwag nating sikapin tayo lang sa sarili nating paraan. Dahil kalimitan, pagka ganun, nahulog tayo sa tukso. Lalo na may mga pangangailangan, ay naiinip tayo. So, ay may nag-aalok din. Gusto mo ng easy money. Aalokan ka na. Maging courier ka ng droga pala, dadalhin mo lang sa kabilang building, hindi mo alam na droga pala. O kaya yung halimbawa, OFW, nasingitan sa kanilang maleta ng gano'n. Ang dami na pong nahuling ganyan. At talaga, nagsisi sila sa kanilang pakikipag-cooperate sa gano'n. Pero ang point po is, sa Diyos tayo lumapit. Humanap, kumatok. Ibig sabihin din po yan ay hindi po tayo passive, parang maghihintay na lang tayo. Meron po tayong ginagawa rin na bilang pagkilos din sa ating ipinapanalangin. Kaya yan, humingi sa panalangin, humanap, so tinitingnan din natin yung ayon sa ating panalangin na magiging tugon ng Diyos. Humihingi ka, tapos may pinaalam sa yung dapat mong kausapin mga tao, edi, kikilos ka. Kumatok. Sabihin ay talagang meron kang gagawin na maaaring paglapit sa mga paraan ng Diyos ang pagtugon. Okay? And then, pumasok sa makipot na pintuan at makitid na daan tungo sa buhay. So ito po ay sinasabi ng Panginoon Jesus sa lahat na nakikinig sa Kanya, mas pili. Pumasok ka ngayon sa makipot na pintuan at makitid na daan. Dahil ang mga tao ngayon nandoon sa maluwang na daan, na ang dulo ay kapahamakan. Dahil akala nila, majority wins. Pero hindi. Sa revelation ng Panginoon, kung ano sinabi niya sa kanyang salita, yun ang parang nagsisilbing makipot na daan. Dahil walang iba kundi ang Panginoong Jesus natin. Nasa Kanya kailangang manampalataya at siya ang kailangang paniwalaan dahil ang daang iyon ay patungo sa buhay na walang hanggan. So yun po yung sinasabi naman doon. At hindi, kakaunti daw po nakakasumpong doon sa tamang daan na yun. Kaya kung titingnan natin, hindi po padamihan ang tamang reliyon. Tama ba? Base po dyan. Kundi patamaan, ika nga, ikaw nasa sa tamang daan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi kung dahil sa napakalaki na daming member, mayaman, pero kayamanan naman ang din ng Diyos. Hindi po yun ang tamang kaugnayan sa Panginoon. Hindi ang Panginoong Jesus na siya tumawag sa atin sa kaligtasan. And then, sa gawa, makikilala kung talagang maka-Diyos ang isang tao. Of course, sabi, by their fruits, you will know them.
Hindi po sapat, siyempre, yung kahit sa ganitong pangangaral na ang ganda naman ng kanyang mga pangaral, ang mga sinasabi, kahit saan tayo nakikinig, no? Kailangan titignan po natin yung buhay. Buhay nung nangangaral din. Tunay ba sa buhay niya? Yung kanyang ipinapangaral. No? O baka siya mismo ang sumasalungat doon sa kanyang mga sinasabi. Kahit sino po sa atin, ano? Leaders, kung sino man, ay kailangan consistent ang takbo ng buhay sa mga itinuturo. Amen po ba? Amen. At lahat po tayo doon ay may pananagutan. Unang-una na lang, ang nakakakita po ng ating buhay mismo, yung ating mga kapamilya, kasama sa bahay. Kaya, alam nila yung kung sincere tayo o nagkukunwari lang tayo sa ating mga tinuturo. Pagka marami ng bagtao, tayo parang nagsasabi ng katotohanan, pero sa sikreto, iba ang ating ginagawa. So, yun po ang kailangan ng integridad na ika nga sa ating buhay. At by their fruits you shall know them. Diyan din po malalaman natin kung ito ay false prophet, false teachers. Sabi po ng Panginoon Jesus, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng aking Ama. Kundi yung lamang gumagawa ng kalooban ng aking Ama sa langit. Sabi niya, sasabihin ng iba sa panahon yun, sa araw doon po ng paghuhukom, Panginoon, di ba kami ay nagpalayas din ng demonyo, nagpagaling sa iyong pangalan, at iba't iba pang paglilingkod. Pero sabi ng Panginoon sa kanila, sa time na yun, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo kilala. Bakit gano'n, ano? Pwede pala magamit ng mga tao ngayon yung pangalan ng Diyos o kaya ang reliyon, ano? Ang Bible, para sa kanilang parang maka-Diyos sa gawain, pero ang tunay pala, at tingin sa kanilang Diyos, wala silang relasyon sa Diyos. At yun po ang nangyayari, kaya marami po ang nagaganap ng mga pangyayari sa ating mundo na eventually na mapatunayang hindi tunay na sa Diyos. Ano? Kundi, yun nga po, yung consistency sa buhay. Ano? Yung consistency ng iniaaral at ng ipinapakita sa buhay. Dahil ang sinasabi ko doon, marahil ay pwede po pala na parang godly o parang mukhang maka-Diyos yung ginagawa ng isang tao, pero hindi, wala sa kanyang buhay si Kristo. Hindi talaga niya tinanggap si Kristo sa kanyang buhay. Kaya magiging mapanuri po tayo sa ating personal na buhay ngayon. Be sure, talagang nasa sa ating buhay si Kristo. Para tayo po, ang ating mga gagawin ay hindi lang panlabas o pangpapakitang tao lang, kundi udyok ng buhay ni Kristo na nasa sa ating buhay. Tayo po ay gagawa ng mabuti, gagawa ng paglilingkod bilang pasasalamat sa Diyos. Hindi po para ipakita lang sa mga tao at tayo purihin. Yun po, marahil lang nagiging motibo, kaya sinasabi ng mga iba, yung ganong paglilingkod nila, pero wala pala naman talaga silang relasyon sa Diyos. Posible po yan, maganap. Sabi po ng Panginoon Jesus sa isa niyang talinaga, ang kaharian ng Diyos ay kagaya ng isang mga hasik, nagtanim siya. Pero nung gabi na, tutulog siya, may iba rin naghasik. Iba naman, ang inihasik ni trigo ay naghasik ng mga damo. Sabay na po lumago yan. Magkamukha. Sabi ng mga, bakit po meron dito kakaiba mga damo? Sabi nung may-ari, huwag niyo muna bunutin, baka makadama yung tunay. Kaya natin lumago, sa panahon ng pag-ani natin, nahatid sila. Sa araw ng pagdating ng Panginoon Diyos, sa araw ng paghuhukom, doon po lilitaw kung sino talagang tunay at hindi na mga anak ng Diyos. Kaya yun pala, may pagkakataon po tayo na tiyakin na tayo talaga ay anak ng Diyos. At makikita din po sa ating takbo ng buhay iyon. Okay? And then, lastly, hindi sapat, ayun nga, yun yung sinabi ko, hindi sapat ang pagbanggit ng pangalan ng Panginoon, dapat ay masunurin sa Kanya. Yung po palang muna ay patungkol sa, kung ano ang puno, yun din ang bunga. Diba? Hindi makakapamunga ng santol ang mangga. At kung ano pa man. The point is, kung saan nagmumula yung source ng iyong buhay, sa kabuturan na yung buhay, yun ang lalabas. Kung si Jesus Christ ang nasa core ng ating buhay, dahil siyang ating tinanggap, ay di buhay din niya ang lalabas sa atin. Ganun lang po yun. Black and white po yun. Wala akong panggitna.
Kaya yun po ang ilan sa mga practical at maliwanag na mga utos o aral ng ating Panginoon Kristo na hanggang ngayon po ay taking effect. Parang nadudoon po ang hinihintay po tayo ng Panginoong Jesus ng tugon yan. Kaya lang sabi niya, yung conclusion niya, yung binasa, kaya kung sino man ay nakikinig ng aking mga aral na ito, salita, yung mga yun, at isinasagawa, ay matutulad sa taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Kaya sa pagdating ng baha o bagyo, matatag itong nakatayo, hindi masisira. Dahil nasa sa ibabaw ng batong matatag. Samantalang isa naman taong nakikinig nga, narinig din lahat ng iyon, pero hindi isinasabuhay o walang planong isabuhay, walang planong sundin, ay matutulad sa isang taong mangmang na pagdating ng bagyo, baha, ay parang bahay niya ay mawawasak. Masisira at matindi raw ang pagkawasak. Yung po pagsubok doon, yung mga bagyo ay kung sa buhay natin, mga pagsubok, mga suliranin, mga hamon ng buhay na laging dumarating sa atin. Na pagka dumating na yan, kung tayo talaga hindi masunod sa Diyos, hindi tayo madaling susuko. Dahil hindi tayo nagtitiwala sa Diyos na kaya niya tayo samahan, proteksyonan. At dahil magkakasala tayo sa Panginoon. Pero lagi naman po may pagkakataon pa rin na bumalik. Ang mahalaga, muli tayo mapaalalahanan ng mga aral ng ating Panginoon sa Kristo. Na ang mga aral po niya ay para sa ating kabutihan upang tayo po ay maging mapanuto sa buhay nito at magtagumpay tayo sa buhay nito at maisagawa natin kung ano ang layunin ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Kaya po dyan sa mga aral na yan, ito po ating pagtatapos. Basahin po natin. Go. Upang makapamuhay na matalino at matatag sa panahon ng pagsubok at tukso. Sundin ngayon ang mga aral ni Kristo. Sumasang-ayon po ba kayo dyan? Amen. So, hindi lamang po dapat narinig, nalaman, kundi intensyon na gawin, sundin sa buhay. At doon po tayo pagpapalain ng Diyos. Doon tayo sasamahan ng Diyos. Hindi po tayo sasamahan ng Diyos sa mga ibang gawain na hindi naman niya kalooban. Sarili lang po natin yan. At prone po tayo na mapahamak. O lalong hindi maging mabuti ang takbo ng buhay. Yan po ang dahilan. Kaya tayo ay patuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos. At ito po ang hamon sa atin. Mula po sa Efeso, Kapitulo 5, talatang 15 hanggang 17. Yan din po ay nasa ating bulletin na pinamimigay. Sabi po ni Apostle Pablo, "Mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong, na inyong samantalahin ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawaan ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon." Yun po ang susi. Kailangan alam po natin at mauna-unawaan ang kalooban ng Panginoon. Doon po tayo magiging matalino, marunong sa buhay na ito. Ang pagkatakot kay Yahweh ang pasimula ng karunungan. Subalit ang mangmang ay ito ay iniiwasan o hindi pinapahalagahan ang mga bagay na patungkol sa Diyos. Tayo naman. Aming Panginoon, kayo po ang Diyos na lumikha sa amin, nagbigay ng aming buhay at ng mga kailangan namin sa buhay nito. Mga pagpapala. Subalit dumating ang sandali na ang tao po ay nagkasala sa iyo, napahiwalay sa iyo, kaya dumanas ng kahirapan at kamatayan. Sa matagal na panahon, Panginoon, ay dumanas ng kahirapan at iba pang pagdurusa. Pero dahil sa pagmamahal mo pa rin sa tao, Panginoon, ikaw ay nagsugo ng tagapagligtas. Walang iba kundi ang aming Panginoon sa Kristo. Upang sa gayon, ang aming kasalanan ay kanyang bayaran. At sa halip kami naman ay iyong mapatawad. Salamat, Panginoon, dahil kami, ang bawat sa amin, ay kumilala sa iyong mensahe ito. At Panginoon, ang marami sa amin ito ay tunay na mga anak mo, Panginoon. Hindi na lamang kami nilikha mo, kundi kami mga anak mo kasama sa iyong pamilya.
At meron kang inaasahan sa aming buhay, Panginoon, na mabuhay kami bilang mga tunay na mga anak ng Diyos. Nawa po ay makikita mo ito sa amin. Nawa po ay ang mga narinig muli namin, mga salita mo, ay aming gagawin gabay. At sisikapin namin dito kami lumakad. Nasa gayon, kami makita mong marunong, matalino. At hindi kami matulad sa mga hindi kumikilala sa iyo, sa mga hindi alam ang iyong salita, na sa tingin mo ay mangmang. Kaya salamat po, Panginoon, po, malugod ka namin sa aming magiging takbo ng buhay sa araw na ito at sa mga susunod pang mga araw hanggang sa muli mong pagbabalik. Amen, Panginoon Jesus. Dalangin, may pasasalamat at pupuri sa iyo. Amen. Salamat po, pagpalain ng ating Panginoong Jesus Cristo.